Washington and Tehran at a stalemate over peace talks. The repatriation of Filipinos in the Middle East continues. And to give us details is mobile journalist Arles de los Santos. Arles, marami pa bang naghihintay makauwi from the so-called conflict zones? Lord at Denise, marami pa din, no? At sa katunayan nga, itong paparating na linggo ay inaasahan na nasa 700 na mga OFWs ang magbabalik bansa sa papatuloy pa din, no, ng repatriation program ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. No? Karamihan dyan ay manggagaling doon sa Kuwait at sa UAE. No? Umabot na sa 6,706 ang OFWs na repatriate, bunsod ng nagpapatuloy na siguro pa din doon sa Middle East. No? At inaasahang tataas pa nga yan sa paparating na mga araw, no. Pero kasama sa mga pinakahamon, Lord at Denise, no, yung repatriation sa Saudi Arabia at Abu Dhabi at lalo na, no, doon sa limitado mga commercial flights sa ibang bahagi ng Middle East gaya ng Kuwait at Bahrain, kaya tuloy-tuloy ang pagplansya ng ahensya sa chartered at commercial flights para makabalik na nga dito sa bansa ang ating mga kapatid na overseas Filipino workers, no. Pero para masiguro ang kabuhayan ng ating mga kapatid na magbabalik bansa, palalakasin pa ng OWA yung kanilang tinatawag na reintegration program na actually may 4 itong reintegration pathway, no, para sa negosyo, trabaho, pagkatuto at kalusugan, katuwang yung iba't iba pang mga ahensya ng pamahalaan, no. So kasama dyan yung DTI, DOLE at TESDA, pero ngayon talagang kanilang prioridad yung makapagpauwi nga sa bansa ng ating mga OFWs na kasama pa rin sa mga naiipit doon, no, Lord at Denise. Arles, kung kakailanganin na mas mag-repatriate ng mas maraming kapatid natin, ano, kakayanin pa ba ng budget ng OWA? Kasi ang balita ko, over 50% na daw ng budget or around mga 700 million na daw yung kanilang na-konsumo. Kaya pa ba nung natitirang budget and are they planning to ask for more? Actually, Denise, to be exact, no, 55% na ng kanilang emergency repatriation fund ang kanilang nagamit, no, at malaki-laki na nga talaga ito. Kaya nanghihingi na sila ng 12 billion pesos na supplemental budget kung saan yung 9 billion pesos dyan ay target na gamitin para sa repatriation cost at a post-repatriation program kagaya na lamang ng mga medical assistance, livelihood trainings at iba pa na pwede makatulong sa mga kapatid natin na magbabalik bayan, habang yung natitirang 3 billion pesos naman ay nakalaan dito nga sa atin nabanggit na reintegration program, no. And ang magiging approach dito ay kung maaari maging government to government overseas employment program na mapataas yung kanilang mga kakayanan or yung upskilling natin na tinatawag at para mas tumaas din, no, yung kanilang credibility for them to be hired abroad, no. Gayon din yung livelihood assistance at medical support. Arles, naiya ka ba at saang bahagi ng naiya yan? May sub-question pa ako. Yung, ano tawag doon, yung lounge para sa mga OFW, yun ba napupuno na ulit? Ibig sabihin marami na bang nakakalipad ulit? Or medyo hindi pa ganun ang sitwasyon? Actually, Lord, nandito tayo ngayon sa OWA, sa office, no, dito sa May Pasay City sa kanilang 10th floor, no. Wala pa tayong update na nakukuha mula doon sa DMW o DMW led or operated na OFW lounge sa NAIA, no. Pero kasama sa mga nauna na inalalayan ng mga ng OWA ay yung ating mga kapatid na nagbakasyon lamang dito sa Pilipinas at supposedly pabalik na sana sa kanilang mga Middle East countries na host ng kanilang pinagtatrabahuhan, no. So yung iba daw ay hindi na pinalad na makabalik. Yung ilan naman na galing doon at iniluwas dito pauwi ng Pilipinas, kasama yon sa mga cover din ng kanilang programa. Pero Lord at Denise, mahalaga rin tignan, no, yung posibilidad nga na parang tug of war yung mangyayari dito. Yung mga kapatid natin na repatriated dito sa Pilipinas, yung ilan daw ay pinipili na mag-negosyo na lamang dito, kaya kanila itong aalalayan, pero yung iba talagang insistent na kung maaari ay makabalik sa labas ng bansa. One thing na rin siguro dahil malaki talaga yung agwat ng sahod sa pagtatrabaho sa abroad at dito sa Pilipinas. Oo. Alright. Kung wala ka ng tanong, papasalamat tayo sa ating Mojo. Nandiyan ngayon sa OWA sa Pasay City. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos.